Tawag dito, bakit daw maswerte ang kalendaryo? Sabi ni Pastor Joby, ano na naman yan? Bakit daw maswerte kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date. Marami siyang date. Ba't daw malungkot ang kalendaryo? Kasi katapusan na raw. Kasi bilang na yung araw niya. Amen. Sige, mamaya na iba. Panggising lang yan. Okay, sabi dito, sabihin mo, ako ay blessed, ayoko ma-stress. Ayan. Every morning when we wake up, lagi ko sinasabi sa inyo to, kahit yung mga bata, no? I-declare nyo sa sarili mo that you are blessed at ayaw mong ma-stress. Kasi sa buhay ngayon, lalo magpapasko, hindi naman lahat masaya tama ba? Hindi naman lahat natutuwa. Meron pa rin nalulungkot. Yung iba, paano na, Noche Buena namin, paano na yung mga bata, di ba? Yung iba talagang doble kahit. Yung iba nga ayaw na mag-church kasi kailangan nilang kumita ng malaki dahil maraming gastusin, lalo na ngayong magpapasko, no? So iba hindi masaya. Pero let's declare something good to ourselves. Para siyempre, alam mo hindi ka pa nababayaan ng Lord. Sabi nga nung kanta kanina, your goodness is running after me. Amen. So we are blessed. Kaya iwan natin yung stress. Amen. Okay. 29 days to 2024. Grabe, in 22 days to Christmas. Ang bilis ng panahon. Sabi nga namin kanina, December na pala, no? Tulog na lang, ilang kayambot na lang, magpapalit na ang kalendaryo. So, ito ang series natin for this month. Okay? Ang tanong, paano mo gustong simulan ng bagong taon mo? Hindi na natin sisimulan ng January yung mensaheng ito. Sisimulan na natin ngayon December para pagpasok ng January, alam na natin yung gagawin natin. Amen? So, ang tanong, paano mo gustong simulan ang taon mo? Ayan. Paano mo gustong simulan? Gusto mo ba nagpapaputok ka? Saan ka ba nagpapaputok? Ba't ka ba nagpapaputok? Kasi nagpapaalis ng malas, mga demonyo. Kaso, saan ka nagpapaputok? Sa labas. Nakita ng mga demonyo, ay walang tao sa loob ng bahay. Nasa loob silang lahat. Pasok tayo dun. Kaya yun, isang taon, ano nangyayari? So, paano ba natin dapat sisimulan ng ating taon? Sabi ko, gusto mo masagot ng matagal mo pinagpe-pray? Ayan. Sabihin mo, 2023 na, magde-December na, yung pinagpe-pray ko, isang taon na, hindi pa rin sinasagot. Amen. So, gusto mo na bang masagot yung prayer request mo? Meron ba rito may prayer request? Parang wala yata. Parang ako lang yung may prayer request Meron ba kayong prayer request? Tanyo sa agum, may prayer request ka ba? Wala tayong may prayer request. At maganda, di ba? Lord, this 2024, ibigay mo na sa akin yan. Kaya gusto mo na bang masagot yan itong 2024? Yung iba parang 2025 na lang. Amen. Tanong, gusto mo na bang masagot yan itong 2024? Amen. Di ba gusto na nating masagot? Siyempre, no, kaya nga prayer request, gustong-gusto mo, no, na Lord, ipagkaloob mo, natawa, yung tamang panahon ng Lord, yung 2024 na. Amen? Kaya, ang pag-aaralan natin for 4 weeks, kasi sa 24, iba yung message, yung 3 weeks plus yung 31, yan. It's all about prayer. Ito yung mga sikreto para masagot ang ating panalangin. Back to basic tayo because sometimes, alam ko na yan, prayer, pero hindi ba natin alam, ito yung ating weapon, ito yung ugnayan natin sa ating Ama sa langit. Pag ikaw may relasyon, dapat nakikipag-usap ka. At kung sinasabi mo, di ba, ako ay tatay ko yung nasa langit. Meron bang tatay hindi na nakikipag-usap sa Ama? Tignan mo nga yung mga katabi mo, nakikipag-usap ka ba sa tatay mo? Ang tawag natin, Ama namin. Ang sabi pa nga, sabi ng mga disciple, teach us how to pray. Yun, hindi nila tinulong na, nagpaturo sila, paano ba kami pagpalain? Kasi alam ng mga disciple, pinagpala na sila. Ang tanong nila kay Jesus, teach us how to pray. At ang sabi ng Lord, sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama, at kung Ama natin yung nasa langit, then dapat nakikipag-usap tayo. Amen. Kaya lang, ang tanong minsan, bakit hindi ako sinasagot? Ang tanong, nagkipag-usap ka ba talaga? Amen. Kagaya niyan, maraming yung mga anak-anak, tatay, ito yung gusto ko, no? Buti nga nakalimutan na natin o natalikuran na natin yung kultura natin na pag Christmas, sabihin mo kay Santa. Di ba? Nung bata tayo, gano'n. Tapos maglalagay ng medyas ba yun? Stockings daw para mas mahaba. Amen. Para pag nandun yung tapos ikaw naman bata, talaga tingnan natin, 25 na, may laman. Ay, pati ito binigay ni Santa, di mo yan kasi sinabing gusto mo
Di ba? So dapat wala na tayo sa ganung kultura dahil alam natin talaga ang nagbibigay ng ating nakasagutan ng ating mga panalangin, ang Panginoon. Amen? So ano ba yung mga sikreto? Kaya nga sabi ko, gaano ka-importante sa'yo ang prayer life mo? Ayan. Tanungin natin, back to basic tayo. Ano? Because sometimes nakakalimutan natin yung basic, pero nakakalimutan. Alam ko na yan, prayer, alam ko na yan. Pero gaano ba ka-importante sa'yo? Sa mga mag-asawa, tanungin natin, importante ba ang komunikasyon? Oo. Pag walang komunikasyon, tahimik ang bahay, alam na this. Ganon din, pag ikaw wala kang komunikasyon sa iyong ama. Tandaan natin sa Biblia, bago mayroong mga nangyayaring miracle ang Panginoong Jesus, saan siya ang ginagawa niya? Nag-pray. Jesus na yan, Panginoong Jesus na yan. He exemplified a good prayer life. Kaya sabi, may prayer life ka ba? Kailan ka ba nagpe-pray? Meron ka ba talagang ritual? O sabihin na natin ritual. Meron ka bang routine? Meron ka ba talagang prayer life? Amen? Nagpe-pray ka ba talaga sa umaga? O saka na yan? Nagpe-pray ka ba talaga sa gabi? Bukas na yan. Nagpe-pray ka ba bago kumain? Do we really have a prayer life? Diba? Yun nga mga pamilya, meron silang tinatawag na family time. Sabi nga, huwag mong kalimutan yung quality time with your family. Kahit gaano ka kabisi, dapat may time ka sa family mo. Dapat ganun din tayo sa ating Panginoon. Dapat meron tayong prayer life. Diba? Huwag natin kalimutan yun. As simple as it is, pero hindi natin kinakalimutan yung ating prayer life. Kasi yan yung diyan tayo kukuha ng lakas sa ating Panginoon. Aminin na natin, napakaraming nangyayari sa paligid. Nung isang araw, praise the Lord, narinyo ko na yung aking PWD ID, Poging Wendell. Amen. Naririnig ko yung, nag-jeep kami, grabe yung traffic. Sabi ko kasi, jeep na lang tayo. Wala namang traffic. Traffic pala sobra doon sa May Quirino Highway. Naririnig ko yung mga jeepney driver, may welga na naman tayo next week. Sabi nung isa, kakamot-kamot. Sabi niya, mahirap pag welga ibig sabihin, welga sila ng welga kasi hindi maayos yung sistema. Kaya, yung iba, hindi talaga masaya. Tandaan, ang ating panlaban lang sa mga nangyayari sa mundo, panalangin. Kasi doon tayo kumukuha ng lakas. Sabi nga si Daniel, paano ba yung prayer life niya? Ito si Daniel, kahit may opposition, sabi, 3 times a day, nagpe-pray siya. Tayo ba? Si Apostol Pablo, ang sabi niya, pray without ceasing. Mas matindi nga si Apostol Pablo, wala nang 3 times a day. Para si Jimmy Santos, I love you. Kabisado, yung mga bata, sino ba yung Jimmy Santos? Amen. Okay, ikaw, sabi dito, bago mo labanan si Goliath, pray. Ano ba yung Goliath? Goliath ng problema. Goliath ng bayarin. Goliath ng utang. Goliath ng sakit. Si David, bago lumaban kay Goliath, nag-pray. Talaga, pastor? May verse. Ayan bumalik. Ayan. Psalms 5, sabi dito, listen to my words, Lord, consider my lament. Hear my cry for help. My King, my God, for you I pray in the morning. So bago siya sumugod dun sa Goliath ng problema, lumuhod muna siya. Ang gusto natin, laban agad sa problema. Ang problema, hindi naman tayo lumuluhod, di ba? So si David, he has a prayer life. Lord, you hear my voice. Amen. Minsan kasi, simple. Prayer yan. Lagi na lang prayer. Ang tanong, ginagawa mo ba talaga? May prayer life ka ba? Amen? Kaya lagi natin dapat ay pinapaalala. Okay? Sabi dito, ang Panginoong Isus, sabi nga, our Lord Jesus Christ exemplified a prayer life. Si Jesus Christ na yan, mga kapatid, nagpe-pray. Sabi dito, very early in the morning, while still dark, Jesus got up, left the house, and went up to a solitary place where He prayed. Bago nagpagaling ang Panginoong Jesus, bago hinarap yung problema sa Kalbaryo, di ba sa Garden of Gethsemane, nag-pray na naman siya. Sabi yung sobrang dugtog ng panalangin niya, may mga parang dugo-dugo. Ang sabi doon, ang tawag daw doon, hematidrosis. Hindi hemorrhoid, ha? Yung parang may dugo-dugo, kasi hema yata yung Greek ng dugo. Amen? So, ganun karugtog yung panalangin niya. Talagang dumudugo na yung pawis niya. Amen? Ang pag-aaralan natin for the couple of weeks is yung prayer life, yung secrets to prayer. Mga kapatid, napaka-importante
ng prayer. Lagi ko itong uulit-ulitin. Kasi kami ni Pastora, ang panlaban lang talaga namin sa buhay, panalangin. Amen. Nakikita niyo ang gwapo ko, ang ganda niya. Pero totoo, marami kami pinagdadaanan. Amen. Ang panlaban lang talaga namin, niluluran lang namin sa Panginoon yan. Amen. At alam niyo, ang Panginoon sumasagot talaga. Amen? Okay, so tingnan natin. Ang text natin is Mark 10:46-52. Kabisado niyo na to. Istorya to ni Bartimeo. Pero ang totoo, hindi naman yan ang pangalan niya eh. Kasi ang ibig sabihin ng Bar, anak ni Timeo. Parang ako, Bar Wilfredo. Kasi pangalan ng tatay ko, Wilfredo. Pag tinakita ako ng iba, Bar Wilfredo. Kasi anak ako ni Wilfredo. Hindi naman sinabi anong pangalan eh. Kaya lang sinasabi natin, Bartimeus, kasi ibig sabihin ng Bar, anak ni Timeo. We don't know the real name. Sabi ito, dumating si Jesus sa Jericho, galing yata sila kung nagkakamali ng Galilee. Nang papalis na siya, kasama ang kanyang mga alagad, marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag. Noong panahon kasing yun sa Jerusalem, doon sa lugar nila sa Israel, maraming bulag. Bakit kanyo? Kasi malakas ang hangin doon. Nasa taas pa sila ng parang bundok kasi yan. Malakas ang hangin. Di pa uso contact lens, di pa uso yung sunglass. Maraming bulag. Tapos, malak yung sikat ng araw. Kaya talagang nabubulag sila. Tapos, meron daw, hindi naman disease or parang pangyayari na minsan pag ilalabas na yung bata sa pagkapanganak, merong infection na nakuha sa birth canal ng nanay nila, after a week, pagkapanganak, nabubulag. Rampant daw yun nung panahon nila, kaya maraming bulag nung panahon ng Panginoong Jesus. Pero, mas maraming bulag dito sa Jericho. Bakit? Kasi meron daw isang halaman doon na nakakapagpagaling ng bulag. Kaya yung mga tao doon, ay yung mga bulag doon nagpupunta. Kaya marami raw bulag doon sa Jericho. At pag ikaw bulag, wala kang pamilya, ayun, parang dito, di ba, nagpapagala-gala. Nandun sa mga maraming tao, sa mga humihingi ng tulong, sa mga simbahan. Ganon din itong si Bartimeo. Okay, may ibang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo na anak ni Timeo. Hindi natin alam yung pangalan niya. Nang marinig ng bulag na nadaanan si Jesus, na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Paano niya nalaman? Bakit siya humingi? Bakit siya sumigaw? Pag bulag ka, hindi mo alam yung nangyayari, pero malakas ang iyong pandinig at pakiramdam. Itong si Bartimeo, bulag siya, pero alam niya nangyayari sa paligid niya. He knows Jesus because when he called Jesus as a son of David, may prophetic implication. Kasi siya yung Mesiyas. Kasi hindi pa nangyayari yung ipaparada si Diaz, yung sasakay siya sa donkey, di ba? Yung parang palaspas, yung sineselebrate natin. Doon pa lang siya tatawaging Messiah, hindi pa eh. Ito, siya, alam na niya. So, ibig sabihin, although he is blind, pero yung puso niya at yung kanyang pangunawa sa nangyayari sa paligid, alam niya si Jesus yan. Alam niya ito yung Mesiyas. Kaya tinawag niya, Jesus, anak ni David, kaawaan mo kami o kahabagan mo kami. Although he is blind, but he is aware of what's happening in his surroundings. Minsan kasi, kahit tayo may matang nakakakita, pero hindi natin nakikita yung nangyayari sa paligid natin. Kasi sabi, bulag ka. Kaya nga 11 years nag-break. Wala ko sinabi. Pastor, showbiz ka, ha? Amen? Okay, so faith comes by hearing, hindi seeing. Remember, hindi niya nakita si Jesus, pero naririnig niya, may isang tao na nagpapagaling, may isang tao na bumubuhay ng patay, may isang tao na nagtuturo ng hindi pa nila naririnig. Remember, during that time, rampant ang pagan worship. When I say pagan worship, ito yung mga pagano na nagwo-worship sa mga Diyos-Diyosan at ang ginagawa nila, minsan to the extreme, sinusunog yung anak, inaalay. Ganun katindi. Nag-aalay sila sa Diyos. Pero ito, hindi sinuturo yun. Kaya kakaiba. Kaya ito, alam niya sa paligid niya, ito yung Mesiyas. Ito yung hinihintay namin. Narinig niya. May narinig siya sa paligid niya. Hindi siya nakakita, pero meron siyang narinig. Ang tanong, may naririnig ba tayo ngayon? Naririnig ba natin talaga yung turo o nakikisama lang tayo sa mga umaaten? Nakikinig ba talaga tayo sa turo ng Diyos? Nababasa ba natin? Hindi sinabing hearing, no? Hindi sinabing reading din eh. Hearing, di ba? Ang paliwanag natin sa ganito, di ba? Nagbabasa ka. Halimbawa, naranasan niyo na bang masulatan ng love letter? Yung mga ngumingiti, naranasan eh. Usa pa ba love letter niya? Sige, hindi na love letter, message na lang.
Di ba pag kilala mo yung nag-message sa'yo, parang pag sinasabi, hoy, magsaing ka na, parang naririnig mo yung asawa mo o yung nanay mo, saing na rin ako. Pero binabasa mo, di ba? Naririnig mo kasi bakit? May relasyon kayo eh. Pero pag hindi mo kilala, saan ba to? Pero pag kilala at may close kayo, nung nag-message sa'yo o nagsabi sa'yo, nagsulat sa'yo, pag binabasa mo, kilala ko to. Tsaka alam mo kung malambing, alam mo kung galit. Diba? Sa message lang yan. Yung even though sa message, flat lang yan. Ibig sabihin flat kasi wala naman yung buhay. Pero sa'yo, dahil may ugnayan kayo sa puso, nung nagbigay sa'yo yan, uy, ang sweet naman niya. Love you. Ganun, di ba? Honey. O kaya, nung tawag nyo, sweetheart. Alam mo, close. Pero pag sinagot ka na ng, why? Alam mo na, may problema to. Yung mga ganun na lang nasagot. Amen? So this Bartimaeus knew that this is the Messiah, although he is blind. Kaya sabi, nagsisimula lahat, pag narinig mo ang magandang balita. Ang tanong, narinig ba talaga natin ang magandang balita? Amen? Amen. At kung narinig natin ang magandang balita, na ipagbabago sa buhay natin. Ako lagi ko ito itanatanong sa lahat ng BS, sa lahat ng pagtuturo ko. Mula ba na nakilala mo si Kristo, may nabago ba sa'yo? Amen. Kasi yun ang katibayan na ikaw ay tumanggap talaga sa ating Panginoon. Ngayon, kung hindi ka nagbabago, joke-joke lang yun. Amen? Kaya sabi dito, kaya nga sinasabi dito nung author ng Hebrew, not giving up meeting together as in the habit of doing, but encouraging one another. Bakit? Kasi pag may mga ganitong gawain, dito tayo nagpapalakasan. Dito tayo kumukuha ng lakas. Kasi bakit? Tinuturoan tayo ng ating Panginoon. Tandaan, hindi yung nagtuturo ang nagtuturo. Ang nagtuturo ang Panginoon. Amen? Natuwa nga ako doon sa pelikula ni kilala niyo ba si Eddie Garcia? Yung iba, hindi nila kilala eh. Tinulungan niyo yung isang pusakal. Sabi niya, Brad, huwag mo akong tulungan. Ay, huwag mo akong pasalamatan. Sa kanya ka magpasalamat. Sabi ko, okay itong pelikulan to ah. Nakalimutan ko yung title. Amen? So, ang papasalamatan natin, ang Panginoon lang. Amen? Okay. Kaya sabi ko, it is very important to hear the Word of God. Tandaan, buhay ang salita ng Diyos. May buhay, may kulay, mayroong bigat ang salita. Lalo naman ang salita ng Diyos. Bumubuhay nga di ba naalala niyo yung pinag-aralan natin last week, the living water. Kaya masabi niya, nung narinig siya, pinagsabihan siya ng mga tao naroon, pinatahimik kasi ingay-ingay niya eh. Doon sa ginabing Greek word, hindi lang pala to nagwala. Talaga nagpapapansin. Pinatahimik siya kasi ang ingay-ingay niya. Siguro paulit-ulit siya. Upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Tinatawag niya yung atensyon ng tagapagligtas. Tinatawag niya yung atensyon ng taong magbibigay ng kanyang panalangin. Pag nagpe-pray ba tayo, nandun yung puso natin. O sinasabi mo, Lord, tulungan mo ako, ang dami namin utang. Amen. Do we really speak to God when we pray? Paano ba tayo mag-pray? Kinakausap ba natin siya na tatay natin? Di ba? Pag tatay natin, may buhay, nagkipagkwentuhan ka pa eh. Di ba ganun? Pag tatay o kaya close ka, may buhay. Or ano ka lang, mechanical ka lang. Kasi sabi ni pastor, mag-pray daw. Ganun ba talaga tayo? Ito, tinatawag niya. Kinukuha niya yung atensyon ng Panginoon kasi alam niya, ito yung kasagutan sa pinagdadaanan niya. Lord, please, sige na. Anak ni David, nandun yung kanyang papuri, nandun yung kanyang pagtawag ng papuri sa kanya. Amen? Kaya sabi dito, sign of surrender to the authority because that is the Son of David. That is the Messiah. Yun ang ating Panginoon. Pag tayo ba nagpe-pray, nagpapa-under ba tayo? O inuutos, Lord, kailan mo ba ibibigay prayer ko? Ganun ba tayo pag nagpe-pray? Are we praying just for the sake of praying or are we praying because we love to speak to our Lord? Ulitin ko nagpe-pray ba tayo dahil kailangan lang? O nagpe-pray tayo kasi gusto natin makapag-usap kay Lord? Amen? Di ba yung mag-asawa ganito, minsan nagmamadaling umuwi kasi gusto niya makita yung pamilya niya. Tapos doon pa nag-aaway. Nagmadali pag-uwi tapos doon nag-aaway. Nandun ba yung eagerness sa puso mo na, Lord, gusto kitang makausap. Lord, mag-usap tayo. Lord, tulungan mo ko. Ganun ba tayo ka-eager when we are talking to our Lord? Sabi dito, si Helen Keller, isa tong bulag na writer, American writer, sabi niya, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Sabi niya, mas mahirap daw yung, hindi ka nga bulag, pero hindi ka naman nakakita.
Kaya 11 years. Bulag to nagsabi. Sabi niya, mas mahirap yung may mata ka nga para makakita pero hindi man naman nakikita. Parang yung mga tao doon. Si Bartimeo lang ang tumawag na siya yung Mesiyas. Wala siyang paningin, pero sa kanyang puso't damdamin, alam niya ito si Kristo. Amen. Nakakakita ba talaga tayo? Do we really see the goodness of God? Sabi nga nung kanta. Do you really see God's goodness running after you? O nakikita natin si Goliath ang humahabol sa atin? Si Goliath ng Judith, si Goliath ng karamdaman. O nakikita natin na hinahabol tayo ng biyaya at pagpapala ng Lord. Ulitin ko, kung hindi tayo pinagpala, wala tayo ngayon dito. Amen. Wala tayo dito. Ang daming namamatay, ang daming gutom, ang daming walang makain. Pero tayo, hindi lang 3 times kumakain. May merienda pa, 2 beses, may midnight snack pa. Ganun tayo kamahal ng Lord. Amen. Hindi man ganun kalaki ang bahay natin, pero masaya tayo. Hindi man tayo may magarang sasakyan, pero malusog tayo. Buo yung pamilya natin. Hindi man tayo nag-a-abroad para pumunta kung saan-saan, pero nakikita mo yung anak mo nasa tabi mo. There's a lot of blessing na hindi natin nakikita. Kaya nga dapat bukas ang ating mata sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Yung dumarating na lang, minsan nakikita mo lang kasi dumarating, pero hindi mo nakikita yung dumarating. Pero ang totoo, iningatan ka pala ng Diyos. Yung pala, pinapala ka pa ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, no, tumigil si Jesus, sabi, dalhin nyo nga siya rito. Napansin, kasi nagpapansin eh. At tinawag nila ang bulag. Lakasan mong yung loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila, ako lagot, para pagalitan ka. Nagpapansin kasi siya, nagsisigaw kasi siya. Kasi alam niya, ito yung magbibigay ng kasagutan ng panalangin ko. Tayo ba pang nagpe-pray? Lord, thank you, salamat. Sabi kasi, magpasalamat na daw po eh. Are we really thanking God from the bottom of our heart? Hindi ba yung talagang, halimbawa, kunwari, nagbigay ako sa inyo ng tig-1 milyon. Ano nangyari yan? Ano? Siguro hanggang text pag-uwi, lagi nyo ako Pastor, salamat ha, Pastor, salamat ha. Di pag ganun talaga, pag tumanggap ka ng blessing, yun nga, nung natanggap lang ko lang yung PWD, tuwa ako eh. Lord, salamat, ang hirap pala kumuha ng PWD ID ngayon. Kasi talagang, dati kasi hindi ako pumunta doon sa City Hall ng Caloocan, pumunta pa ako. Pumunta kami ni Pastora. Kasi mahigpit na sila kasi iba kasi dinadaya yung medical certificate. Di ba nakakita na siguro kayo sa bus o sa jeep, may sakit yung anak ko po, kailangan po niya mag-dialysis, yung mga gano'n. Ginagamit yung certificate ng anak. Kaya ngayon, hindi na nagbibigay basta-basta ang mga doktor. Chine-check muna kung authentic. Ang sabi, inihagis niya, yan, pumunta na si Bartimeo, inihagis niya ang kanyang balabal. Alam niyo, ang bulag, nung panahon nila, ang tanging kayamanan niya, yung balabal niya. Kasi yung balabal niya, yun ang tahanan niya. Malamig sa lugar nila. Kaya nung hinagis niya, yun yung humahad lang sa kanya. Hinagis niya yun. Kumbaga, wala na akong pakialam sa'yo. Ang gusto ko si Jesus. Naalala niyo yung turo last week? Ano yung iniwan ng babaeng Samaritano? Yung banga. Samantalang umigib ng tanghali, sabi natin, maaaring nagmamadali, walang panligo, walang pambuhos, walang panghugas, walang panginom, nahihiya, nagmamadali umuwi. Pero na nakilala si Kristo, iniwan yung banga. Ang ginawa niya, nag-mission agad. Ito, alam niya, pipigilan siya. Jesus, ikaw na lang lumapit sa akin kasi hindi kita makita. Nandito ako sa balabal ko, baka nakawin pa to eh. Hinagis niya at paluksong tumayo, lumapit kay Jesus. Galak na galak yung puso niya na, ito na, sasagutin na niya yung prayer ko. Tayo ba nagagalak pag nagpe-pray? O pag nagpe-pray tayo, bukas na lang yung amen. Pagod na ako, Lord, naintindihan mo naman ako, di ba? You're understanding God naman. Sa umaga, Lord, mamaya na lang ako magpe-pray ha. Nasakit na yung tiyan ko, pupunta na ako CR. Ay, maliliit na pala ako, hindi na ako magpe-pray. Siya tuwan-tuwa kasi alam niya, ito na si Jesus. Sinagot na ba yung prayer niya? Hindi pa. Andun ba yung excitement natin pagpe-pray kahit hindi pa sinasagot yung prayer natin? Hindi pa nga ito. Tuwan-tuwa, yes! Are we really that excited when we are praying? Nakita na niyo yung kulay ng panalangin. Hindi gusto na nanalangin kasi andyan si Jesus eh. Pero are we really excited when
we are talking to God when we are talking to Jesus. Okay, sabi dito, iniwan niya ang pwedeng humadlang sa kanya. Sabi nga natin, yung Samaritan woman, leaving her water jar. Kasi ito yung pwedeng humadlang. Kung inuna niya yung kanyang water jar, baka hindi siya nakapag-share. Di ba sabi nung, ililibing lang ho namin yung aming patay. Sabi niya, let the dead take care of himself. Sabi, unahin mo ko. Kasi alam ng Panginoon, pwede kang hadlangan niya pagdating ng bahay. Bawa, uwi ko lang po yung banga. Pagdating ng banga, nandun na yung asawa niya. Huwag ka nang pumunta doon. Sabi niya, mahirap nang umuwi. Diretso na ako. Ano pa yung mga nang iwan? Sabi dito, as Jesus went from there, si Matthew, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Sabi niya, follow me, he told him. Matthew got up and followed him. Iniwan yung pera. Kasi tax collector to eh. Pag nakita mo na si Jesus, iwanan mo lahat ng pwedeng humadlang sa iyo sa pagpupuri sa Kanya. Ito iniwan na niya. Kasi alam niya, ito yung totoo, ito yung kasagutan, ito yung Panginoon ko. Kasi alam niya, 2024 na. Madadagdagan na naman tayo ng petsa next year. Ganun kabilis ang buhay. Naisip niyo na ba? Nakita niyo na ba kung gaano kabilis ang buhay? Anong oras ka na ng buhay mo? Ano ba yung pastor, may oras ba ang buhay? Meron. Bawa, kung mabubuhay tayo ng 80 years old, at 40 years old ka ngayon, nasa alas 12 ka na ng buhay mo. Kasi kalahati, hanggang 6 yan eh. 6 to 6. Ngayon, kung mabubuhay ka ng 80 years old, paano kung bigla kang 60? Di nasa alas 3 ka na ng buhay mo. May oras na ng buhay, hindi, we don't know. Ang bilis ng oras, yung mga batang yan, si James dati, nasa tiyan lang yan eh. Si Jacob to si Mateo, dati, ang liit-liit niyan eh. Ngayon, matanggal pa yata sa akin itong batang to. Dati, gwapo ako. Ngayon, gwapo pa rin ako. Di ba na, Pastor Joby? Si Pastor Joby lang taga dito matanda dito. Praise the Lord, di ba? Ang bilis ng panahon. Amen. Hindi ko naman nakita si Estrang maliit. Nakita ko ito matangkad din. Pero ang bilis ng panahon, tama? Ganon kabilis. Kaya itong mga to, nung nakita nila yung totoong kailangan nila, iniwan nila lahat na pwedeng humadlang sa kanila. Si Zacchaeus, sabi dito, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look Lord, here I am. Now give up of my possession to the poor. I have cheated. If I cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times. Iniwan niya lahat ng kanyang nakurakot. Kasi gusto niyang sundan si Jesus. Tayo pag nagpe-pray, maya na lang. Pasok na ako sa trabaho, pasok na ako sa school. Tulog na ako, Lord, pagod ako eh. Dami kong ginawa, naglaba ako maghapon eh. Sana naman maintindihan mo ako, Lord. Lord, di na ako mag-church, meron akong sideline. Pero pag may problema, tawag ng tawag. Pastor, pag-pray mo ako. Pastor, sister, pag-pray mo naman ako. Magpe-prayer request pa yung kani-kanino. Pag-pray mo naman ako. Pero pag na-answer na yung prayer, wala na. Huwag tayong ganun. Ano bang tawag? May sinabi si Pastora nun eh. Anong tawag mo? Tinatawag mo si Jesus parang parang 911 ko lang yata siya. Pag may problema ka lang, ikaw tumatawag kay... Parang cake yon. Parang cake lang ba ang prayer sa'yo? May special occasion? Ganun ba ang prayer life natin? Mga nanonood, ganun lang ba ang prayer life ninyo? Nagpe-pray ka lang ba pag may kailangan ka? Huwag ganun, kasi may relasyon tayo kay Jesus. Talagang totoo yun eh, no? Ilan na yung napag-pray namin. May ako na pinag-pray dati dito eh. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino. Pastor, pag-pray mo naman ako, sari-sari store ko, maging mini grocery. Naging mini grocery, hindi ko na makita ngayon. Ginalaw pa namin. Hi. Pastor, pag-pray mo ako, matanggap ako trabaho. Natanggap, wala na rin sa church. Ni mo, wala na. Nung nasa Dubai kami, ganun din. Yung pastor namin, may nag-pray, sabi niya, ayoko na kayo pag-pray, nawawala kayo sa church. Amen. Ano ba una sa buhay natin? Si Jesus ba talaga? Sunday na nga lang hinihingi ni Jesus. 1 oras na nga lang tayo rito o 2 oras, sama niyo na yung travel time nyo. Hindi pa natin maibigay. Pero pag tayo may hinihingi, talagang luhod to the max. Lalakad papuntang Quiapo, siguro yan. Magpipilitensya pa pag mayroong may sakit. Pero pag wala na ba, who you? Amen? Pag palapit nila kay Jesus, nakita nila lalaking dating sinapian ng demonyo, nakaupo, nakadamit, matinong isip at sila'y natakot. Ito yung naalihan ng masamang spirito, naalala yung the Gennesaret demonya.
Nung umalis sa kanya lahat ng sagabal, sino sabi niya, Lord, sama ako sa'yo. Hindi, wag ka na, magpatutuwa ka na lang. Iniiwan ba natin talaga yung pwedeng humadlang sa atin? Mami, wag na tayo mag-church, dodalan tayo sini. Dati wag na tayo mag-church, next week na lang. Minsan ang sagabal sa prayer life natin, yung anak natin. O yung mahal natin sa buhay, o yung nanay at tatay natin, o yung kaibigan natin, o yung Korean novela. Tamo lahat tayo updated sa 11 years. Nakakatawa kung titignan, pero grabe. Natawa ako doon sa isa, may nag-text sa akin, sa kapatid ko pala. Kuya, balita ko, holiday bukas. Ha, bakit? Nag-break na. Sabi ko, ibang klase ka. Isipin nyo, nasan yung kapatid ko? Nasa Dubai. Grabe yan. Pero pag-usapang prayer, saka na yan. Amen? Ano iniwan mo dahil kay Kristo? May iniwan na ba tayo? I hope and I pray yung masasamang ugali natin, naiwan na natin. Naiwan na ba natin yung pagiging sinungaling natin, yung pagiging ABS-CBN natin? Ano yun? Alak, babae, sugal, chismosa, bumangira, nugget. Iniwan na ba natin yun? May iniwan ka na ba dahil kay Jesus? Yung paglinggo, family day nyo, hindi kayo magsa-church, magluluto kayo, maglilinis kayo ng bahay sama-sama. Paglinggo, pwede kang mag-sideline. Iniwan mo na ba yon? Nandito ka na ba sa church talaga ngayon? O ang iniisip mo, Mami, bilisan mo naman, pastor, baka isang oras ka na naman mag-preach. May ano pa kami, mayroon pa kaming date. Are we really into our Lord Jesus? Amen? Tinanong siya ng Panginoong Isus, anong gusto mong gawin para sa iyo? Tanong sa kanya ni Isus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto kong makakitang muli. Alam niyo, kung tutusin, ano ba naman to sa Panginoon? Di ba omniscient ka? Dapat alam mo. Bulag yan eh. Malay mo, hilingin niya Fortuner. Malay mo, hilingin niya wheelchair. Merong isang babae, siya yung breadwinner ng pamilya niya. Ngayon, nagkasakit siya. Ngayon dumating yung pastor, pinagpe-pray, Christian. Ngayon, during nung nagkasakit siya, 2 buwan na siya may sakit, bedridden siya. Pag-pray natin pag-fasting natin, sabi nung pastor, kasi worried yung pastor na bumalik ka na, dumating yung dating lakas mo para makapagtrabaho ka ng mali. Alam mo prayer niya? Nagulat yung pastor Kahit na hindi bumalik yung dati kong lakas, gulat yung pastor. Sigurado ka sis, ayaw mo gumaling. Ayoko na akong gumaling. Gumaling lang pero wag naman lumala. Pero okay na. Okay na ganito. Bakit? Kasi nung wala akong sakit, ako lang itong tatrabaho. Ngayon, lahat sila kumikilos na. Minsan akala mo lang alam mo, pero yung totoo iba nasa isip ng tao. Kaya ito, tinanong ni Jesus, ano kailangan mo? Gusto kong makakitang muli. Specific prayer, result, specific answer. When you pray, Lord, bayaran mo yung utang ko. Sinabi mo ba magkano? Lord, gusto ko makatapos yung anak ko. Sinabi mo ba sa makakatapos yung anak mo? Baka naman kinder lang yan, o kaya K11, K212. O kaya baka matapos ang pagkain. Are we specific in our prayer? Lord, gusto ko mag-abroad. Nakapunta ka, Iraq, galit na galit ka. Sabi ko, abroad, Lord. Bakit abroad yan Be specific in your prayer. Amen? Dapat alam mo kung ano hinihingi mo. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi yung ipagpe-pray mo, at sabihin ng Lord sa'yo, anak, hindi yan. O sige, anak, yan ibibigay ko sa'yo. Diba? Be specific on your prayer. Lord, gusto ko magbago yung buhay namin. O paano mabago yung buhay nyo? Lord, yung asawa ko, baguhin mo. Ano pa baguhin natin sa asawa mo? Dapat specific tayo. O yung anak ko po, matigas ang ulo. Pabaitin nyo po. Be specific. Ang tanong, alam mo ba talaga yung gusto mo? Matiting ka alam ba natin talaga yung gusto natin? O pag nag-pray tayo, generic. Alam niyo generic na prayer, Lord, kayo na pong bahala sa akin buong sambayanan. Tulungan niyo po kami. May makanin po kami sa araw-araw. Thank you. Amen. Generic. Generic. Kasi pag totoong kausap mo, mahal mo, specific ka sa lahat ng bagay. Pag nag-uusap kami ni Pastore, pinag-uusapan namin yung Christmas party. Kasi may Christmas party ang bata. Nga pala, invite namin kayo lahat. December 17, Christmas party ng mga bata. Yung mga anak nyo, papuntahin nyo ano ba? 7 a.m. o 7:15 a.m. Kasi may presentation sila. Sasayo si Sister Ditas. Tsaka si Pastoral Leonor. Ako magbibidyo.
Oo, kasi para iba naman yung sa mga bata, para ma-enjoy naman nila kasi lagi tayo na lang nagki-Christmas party. Kaya naisip namin this year, sila yung magki-Christmas party. Hindi sila yung sinisingit lang natin kasi yung mga bata eh. Okay, so invited kayong lahat, agahan nyo, December 17. Amen? So are we specific in our prayer? Remember, specific prayer results specific answer. Dapat alam mo yung pinagpe-pray mo. Lord, gusto kong makatapos. Ano gusto mong makatapos? Sabi ni Lord sa'yo. Gusto ko makatapos ng college. Abogasya. Nakatapos ka, abogasya. 15 years, nagalit ka. Sana sinabi mo, Lord, gusto ko makatapos 10 years lang, 1 take lang sa board. O, di ba? Ay, board ba? Bar pala, bar. Di ba? Amen? Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil saan? Ayan na naman yung usapang pananampalataya. Hindi niya sinabi niya, Jesus, siya nga pala si Jesus. Magaling ka na. Sabi niya, hindi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Alam niyo, tumatakbo pa lang siguro, nagtatatawag pa lang siguro siya kay Jesus, gumagaling na siya. Kasi nandun, ga-activate yung faith niya. Amen? Noon din nakakita siyang muli at sumunod. Tanyo, ang talaga nakakita kay Jesus, sumusunod. Remember, bulag tong tao to. At nung pagbukas ng mata niya, unang niya nakita, tayo ba talaga nakita natin si Jesus nung tumanggap tayo sa Kanya? O na-shotgun, na-shotgun evangelism ka lang? Alam niyo shotgun evangelism? Pag namatay ka ngayon, alam mo saan ka pupunta? Shotgun yun. Pag naiinis ka na yun. Siyempre, isip yun eh. Bakit? Alam niyo ba saan kayo pupunta? Oo! John 3:16. Tatanggap yun. Teka, parang naisan ako dun. Ito, nung nakita niya talaga si Jesus, sumusunod kay Jesus. Amen? Kaya sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayaring ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? Ito hindi niya nakikita, pero sa isip niya, magaling na siya. Kasi bakit? Andyan na si Jesus. Tayo ba, sa isip natin, pinagpala na tayo kasi bakit? Nandito si Jesus eh. Sa buhay natin, alam natin, pagdadaanan lang natin ang mabarela natin, bakit? Nandito si Jesus. Kaya nga, pinagdadaanan. Hindi yan tinitirhan. Tandaan, kahit gaano kalaki yung problema mo, mas makapangyarihan si Kristo. Amen. Ano problema mo ngayon? At tagal-tagal na po namin sa ganitong sitwasyon. Mababago pa po ba ito? Pag si Jesus ang kumilos, tapos ang problema mo. Ang tanong, nakikita mo na ba talaga yung gusto mo? Lagi ko itong tinatanong eh. Halimbawa, gusto mo magsulat ng libro. Nakikita mo na ba ang itsura ng libro? Nakikita mo na ba yung cover? Nakikita mo na ba yung table of content? O kaya, nagpe-pray ka ng magandang bahay. Lord, gusto ko ng magandang bahay. Nakikita mo na ba gaano kalaki yung bahay na gusto mo? Nakikita mo na ba anong kulay ng pinto? Tapos yung ilang kwarto? May garahe ba? May first floor ba? May second floor ba? Yung banyo mo ba? Di-flash? Nakikita mo na ba yun? Kasi yun yung faith. Kasi nakikita mo pa na yung hindi mo pa nakikita. Amen? Palagay ko si Pastora na nag-pray ka na magwapong asawa, nakikita na niya ako eh. Yun ang faith. Nakikita mo pa pero hindi mo pa nakikita. Ulitin ko mga kapatid, yung pinagpe-pray mo, nakikita mo na ba? Halimbawa, pinagpe-pray mo, Lord, gusto ko mag-abroad sa Iraq. Nakikita mo ba? Nasa disyerto ka na, naglalakad. Nakikita mo na ba yung mga amoy na mga ibang langit? Ganun ba yung prayer mo? Ganun ba yung faith mo na aamoy mo na, nararamdaman mo na, o gusto mo pumunta ng Alaska, na giniginaw ka na, o ba't giniginaw ka? Nasa Alaska na ako eh. Ganun ba katindi yung pananampalataya? O parang sa isaya mo ngayon, pinagaling na ako ni Lord eh. Ganun ba? Are we really excited that God has answered our prayers based on our faith? Ilan na yung pinagaling dito ng Lord dahil sa kanilang pananam? Yung babae nga 12 years tinudugo, nahawakan lang eh. Gumaling eh, hindi nga tinignan eh. Ano yun? Kasi sabi niya, mahahawakan ko lang yung laylayan, gagaling ako. Tayo ba sa ating prayer life, nakikita ba natin yung pinagpe-pray natin? Amen? Ako lagi kong pinagpe-pray, 2 floor na to eh, 3 floor pa nga minsan eh. May seminaryo, may eskwelahan. Ano pa yung isa? Eskwelahan, tsaka church. Nakalimutan ko yung church. Yun yung prayer ko talaga dito. Yun yung gusto ko. Amen? Yun yung pinagpe-pray ko.
Amen? Kasi sinabi ni Jesus, bumalik tayo, pagbukas ng kanyang mata, si Jesus ang nakita. Sumusunod ka ba kay Kristo? Kasi itong bulag, nung nakita si Jesus, sumunod. Tayo ba? Nung talaga tumanggap tayo kay Jesus, sumunod ba tayo? Alam nyo sa pag nagpe-prison ministry o nagpe-BJMP, alam mo sino yung talagang nakakatagpo kay Jesus. Yung talagang ayaw kang pauwiin. Yung ibang pastor, kailan kayo babalik? Yung talagang umiiyak pag nagsishare. Nakapag-share na ba kayo ng umiiyak? Alam nyo, naramdaman niya yung salita ng Diyos pumasok sa puso niyo. Pag ba nagpe-praise and worship tayo, kahit karaoke lang, nararamdaman nyo pa yung presensya ng Banal na Espiritu. Yun yung talagang nakatagpo kay Jesus. Hindi yung naslain ka, kasi dati no, sa church namin doon, may altar calling, tapos pinagpe-pray. Pag pinag-pray na ganyan, na-slain. Bugsa ko, na-slain din ako noon kasi full gospel yung church na pinanggalingan namin. Sabi namin, slain ka ng slain, di mo nagbabago buhay. Ang totoong nakakilala kay Jesus, nagbabago buhay. Ang tanong, nagbago ba ang buhay nyo nung nakilala nyo si Kristo? Ulitin ko ha. Ang tanong, nagbago ba ang buhay nyo nung nakilala nyo si Kristo? Amen? How answered your prayer? Introduction lang yon. Number 1, mabilisan lang to. Acknowledge Him. Kagaya ng bulag, sabi niya, Jesus, Son of David. Pag ba ikaw nag-pray, ang simula agad, Lord, sagutin mo yung prayer ko. Do we acknowledge Him as our Heavenly Father? Paano ba yung, di ba sabi niya, Lord, teach us as we pray. Sabi niya, O Heavenly Father, hallowed be thy your name. Nandun yung papuri, nandun yung pasasalamat, nandun yung adoration. Kaya nga yung Acts, naalala nyo, pag nagpe-pray, tama ba? Acts, pag nagpe-pray, ano yung letter A? Adoration. Pinupuri mo muna ang Diyos. Siya, pagkakita niya kay Jesus, nung narinig niya si Jesus, Lord, Son of David, have mercy on me. Andun yung papuri, andun yung pasasalamat, andun yung pagwalhati at pagdakila. Pag nagpe-pray ba tayo? O nagising tayo? Lord, ikaw nang bahala sa maghapon ko, amen. Nagpasalamat ka ba? Nagising ka? Nagpasalamat ka ba sa tulog mo? Yung iba, hindi nakakatulog, kailangan minom ng sleeping pills. May nag-sleeping pills ba rito para makatulog? Wala. Yung iba nag-sleeping pills pa para makatulog lang. Tayo, hindi na sinasama sa budget yun. Totoo yun. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng tayo, kikilalanin ko rin naman sa Ama na nasa langit. Nandun yung talagang pagpapakilala na siya ay tatanggap kay Jesus. Kasi wala pa nga si Jesus, tontuhan na siya. Tayo ba, pag nakita tayo sa bahay natin, sa lugar natin, uy, Christian yan. Hindi nga, Christian nga yan. O ganon ang connotation ng tao sa atin. Talagang kilala ba tayo? Pag nagpe-pray tayo, pag nag-pray na sa church, na halimbawa ganito, yung group prayer, pag nag-pray pa, sa prayer ba, nandun yung adoration sa ating Panginoon. Amen? 1 Timothy 2:5, sapagkat isa ang Diyos, isang tapamagitan sa Diyos, ang taong Hesus Kristo. Ito yung verse na sinagamit ng iba, tao lang daw si Jesus. Oo naman, tao lang talaga, pero Diyos din siya. Amen? At anumang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hinihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking, nandun yung in Jesus' name. Andun yung papuri, andun yung pagpapasalamat, andun yung pagkikilala bilang siya ay si Jesus, Son of David. Ang tanong, kinikilala mo ba talaga ang Panginoong Jesus? Kinikilala mo ba talaga? Pangalawa, sabi niyo, ito maganda. Sabihin niyo sa kanila, sabi niya, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Pinapaulit-ulit ko ito. Pag nagpe-pray ka, sabi nga, specific, detailed. Kasi pag narinig ng Panginoon yun, sabi niya, I will do the very things you have said. Ano ba lumalabas sa bibig mo pag nagpe-pray ka? O ano lumalabas sa buhay mo pag pang-araw? Pag nagulat ka, halimbawa may dumaan na ipis dito, o nalaglag, anong lumalabas sa bibig mo? Yung iba kung ano-anong parte ng katawan na nasasabi. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Minsan mga lolo ng lolo. Ay, lolo! Di ba? Ay, nanarinig. Sabi ng Lord, ano yun? Pag nagulat ka ba, ano yung lalabas sa bibig mo? Amen? Pangalawa, seek in faith. Di ba? Sabi nga rito, he shouted all the more kasi nandun yung pananampalataya niya eh. Nakikita mo na ba, lagi ko sinasabi, gusto mo mag-abroad, saka mag-a-abroad.
Sa Mars. Dapat nakikita mo na. Gusto mo na malaking bahay o magandang bahay, nakikita mo na ba yung bahay? Huwag mong problemahin paano ibibigay ng Lord sa iyo yun. Problemahin mo, makita mo sa pananampalataya mo. Yung anak mo, gusto mo maging abogado, nakita mo siya, nasa korte na. O gusto mo, engineer yung anak mo. Gusto mo maging konduktor tuloy. Doktor yung anak mo, di ba? Nakikita mo na ba talaga yung anak mo? Ayan si James, nakikita na natin, nagpipreach dito o sa ibang church. Pastor James Santillan, Reverend. Nakikita niyo na ba yun? Bilang magulang. Ako, nakikita ko yung anak ko, kamukha ko. Kasi bakit? May pananampalataya yun. Ito yung bleeding woman, di ba? Hindi pa nga nahawakan. Di ba niya nahawakan yung laylayan ni Jesus sa kanya, magaling na siya. Sabi dito, and without faith, it is impossible to please God. Pag wala kang pananampalataya sa prayer mo, huwag ka na mag-pray, sayang lang oras mo. Kung magpe-pray ka na mechanical, alam mo yung mechanical? Kaya mag-pray, sayang. Pero kung nananalangin ka, nakikipag-usap sa Diyos, nandun yung pananampalataya mong sasagutin niya, o hindi man sagutin agad, alam mo narinig niya. Alam mo, nakikilo siya. Alam mo, tatay mo siya. Ang mga anak ba, di ba may mga anak tayo dito, tatay o nanay, pag ba humingi yung anak, binibigay agad? Di naman din lagi, di ba? O sige anak, sa Pasko. Pasko na. Sige, next Christmas. Grabe naman hinihingi, Lamborghini. Amen. Sabi dito, at hindi ko rin karapat-dapat tumarap sa inyo. Ito yung general ba to? Sabi niya, namangha si Jesus na marinig ito, kahit humarap siya at napakaraming tao sumunod sa kanya. Sinabi, kahit sa Israel, hindi ako nakakita ng gantong kalaking pananampalataya. Pagbalik niya sa bahay, naratan niya na magaling ng kanyang alipin. Yung sabi niya, kahit hindi ka na pumunta doon sa bahay namin, Jesus, magaling na yon. Grabe yung faith. Tayo, tawagin mo si pastor, tawagin mo si bishop, pag-pray. No! Sabi, the prayer of the righteous avail much. Sino righteous? May Jesus. Hindi nyo na kami kailangan tawagin. Pag si Jesus nasa inyo, effective yan. Ang tanong lang, may faith ba pag nananalangin ka? Yun ang usapan doon. May kasagutan ang panalangin, may pananampalataya. O tanong, may prayer ka na bang sinagot ni Jesus? Buti pa to si Jesus. Ulit. May prayer ka na bang sinagot ni Jesus? Dapat yun na nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ako, marami kaming answered prayer, 2 araw. Alam mo na nakakatuwa sa amin, pag wala kaming pagkain, wala kami talagang pagkain. Pero pag may pagkain kami, dami namin pagkain. Kapo, nagluto to ng nilaga eh. Busog kami, may nagpadala. Mga Japanese food. Bundat. Sabi ko, pag talaga may blessing, bundat eh. Minsan nangyari na naman yun, nagluto siya. Yung isang kapatiran, nagpadala sa amin, mga, ano ba yun, hindi shabu-shabu yun eh, yung Korean, yung binabalot, ano tawag doon? Hindi, yung binabalot ng lettuce, yung usong-uso. Yung Korean, yung Korean, yung karne binabalot ng lettuce, ano tawag doon? Sangyupsal, yun. Huwag ka na kaya magluto kasi biglang may dumarating pag nagluluto ka. May tempura pa, ayun, na-allergy siya. Yun, wow, ang laki, ayun. Yun nga lang. Amen. Lastly, know and believe. 3 lang to. Pag nagpe-pray ka ba, alam mong sasagutin ka at naniniwala ka. O nagsalita ka lang sa hangin. Alam niyo yun? Alam niyo, malalaman niyo pag interesado tao sa inyo. Alam niyo paano? Kwento ka tungkol sa iyo. Halimbawa, kwento ako kay Pastor Joven. No, Pastor Joven, may sakit ako. Pag ang sinabi niyan, ito, alam mo ako rin may sakit? O ano ka rin may sakit? Wala pakialam sa iyo. Pero pag sinabi, talaga, ano sakit mo? May interest sa'yo yan. Pakikinggan ka talaga niyan. Pero pag ang isang tao nagkwento na, alam mo, Brad, may problema. Mas malaki problema ako sa iyo. Ay, walang pakialam sa iyo yun. Nakikipagtaa. Uso sa Pilipino yun eh, pagalingan ng lolo. Wala sa lolo ko. Pati pa naman sa problema, palakihan pa rin. Pag-pray mo naman ako, may problema ako. Ako nga rin, may problema eh. Yung asawa ko, yung ganito, yung anak ko, ganito eh. Huwag ka na magsalita next time doon. Wala pakialam sa'yo yun. Pero pag yung tao talaga nila po ito, pag-pray mo, anong problema mo kapatid? Ano may tutulong ko? Ang totoong tumutulong, kahit may problema siya, inuuna niya yung malapit ng tulong sa kanya. Mas malakas yun. Kasi bakit? May pananampalataya sa Diyos yun. Amen?
Malalaman mo yung tao may ano sa'yo. Sa opisina, alam ko na yung mga tao may ano sa akin eh, may sinasabihin ako, ito yung ano ko, ito yung nangyayari sa akin, oh. Wala lang. Pero meron talaga, hindi ka pa nakikita pag, oh, sir, ano nangyari sa'yo? Hindi niya ako nakita, pero bilis ng balita. Yun yung tao. Chismoso, hindi, joke lang. Amen? Sabi nito, your faith has healed you immediately. Pag may pananampalataya ka talaga, kahit hindi pa dumarating, sinagot na para sa iyo. Naalala niyo si Hannah? Di ba nag-pray siya, umiyak din siya? Tapos sabi niya, alis na po ako. Di pa niya alam. Pero alam niya, sinagot na yung prayer niya. Ayun, pinanganak na si Samuel. Tama ba si Samuel? Si Samuel na anak. Di ba si Samuel? Ilang taon na siyang iyak ng iyak, pero yung huling iyak niyang yun, alam niyo, sinagot na siya. Umalis na siya. Wala pa yata nangyayari sa kanya ng asawa niya, pero alam niyo, sinagot na siya. Tatahimik ka pag sinagot ka na, kahit wala pa yan. Wow, ang laki na ng bahay natin, honey. Oh, sinagot na ni Lord yung prayer natin. Kailan? Yun ang tanong. May tamang panahon ng Lord. Gusto mo kasi ang laki-laki ng bahay niyo, kaya dalawa lang nakatira, wag na lang. Hirap maglinis nun. Amen? And Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God. Mga kapatid na nandito ngayon, mga kapatid na nanonood, naniniwala ka ba talaga na sumasagot ang Diyos sa panalangin natin? Naniniwala ka ba talaga na may solusyon yung gulayat na problema mo? Naniniwala ka ba talaga na kayang pagalingin yung gulayat na sakit na pinagdadaanan mo? Naniniwala ka ba talaga na kayang bayaran ng Diyos yung gulayat na utang mo? Do you believe? Kahit na 20 million pa yan, sisiw kay Lord yan. Amen? Bakit? Makapangyarihan ng Diyos natin. Amen? Ito, yung si Bartimeo, nagtatatalon kasi alam niya, magaling na ako. Kasi yun na nasa isip na niya eh. Ito na si Jesus, magkakaroon na ako ng paningin. Kasi alam na niya eh. Kaya nga masaya na siya, kaya nga siguro nagtatalon eh. Ikaw ba kapatid, pag nagpe-pray ka, masaya ka na? Ikaw, kapatid na nagpe-pray na gusto mong maging bansa, masaya ka na, oy, next year! Nasa Afghanistan na ako. Kasama ako doon sa Russia. Next year, bayad na lahat ng utang namin. Next year, yung sakit ko, wala na. Hindi ko na kailangan ng gamot. Magaling na ako. Next year, gagraduate yung anak ko, kung sino man yan. Amen. Next year, nasa New York na ako. Amen. Nakikita niyo na ba yung sarili niyo na sinagot na ng Lord yung pananalangin natin? Ako, balang araw, nakikita ko na si James, nandito, nagpe-preach na eh. Amen? How about? Tama? In Jesus' name. In Jesus' name. Amen? Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe. Mga kapatid, just believe. Sabihin mo, just believe. Oo, hindi just do it, Nike yun. Just believe, mga kapatid, just believe. And this 2024, whatever your prayer is, just believe that God has answered this already. Amen? Kaya nga sisimulan natin yung December, puro prayer, para pagdating ng 2024, okay na tayo. Amen? Meron tayong Christmas message sa 24. Pero yung 4 na linggo, puro prayer tayo. Kasi bakit? Minsan nakakalimutan na natin yung elements of prayer. Nakakalimutan na natin ano ba dapat yung tamang pananalangin. Kasi yan lagi ang tanong eh. Paano ba manalangin? Kasi ang disciple na ni Jesus, nakasama na niya 3.5 years, ang tanong, teach us how to pray. Kaya ngayon, Lord, turuan mo kami paano mag-pray ng tama. Amen? Kaya sabi dito, ang tanong, naniniwala ka ba na sinagot na ng Lord yung prayer request mo? Naniniwala pa tayo. Sa mga nag-aaral dyan, baba, gusto mo maging engineer. Saan ikaw gusto mo paglaki mo? Hindi na paglaki. Ano gusto mo pagkatapos ka? Anong course ang gusto mo? Comsci, nagko-computer ka na. Nagpo-program ka na. Amen? Dapat nakikita mo na yung gano'n. Saan ba gusto magtrabaho? Sa Makati? Sa ibang bansa? O work from home ka lang? Dapat nakikita mo na yun. Amen? Dapat gano'n. Alam mo na, maganda yung work from home kasi ano ka lang, nasa bahay ka lang, inutusan ka pa rin ng mama mo. Pero sumasahod ka.
Mas maganda yung work from home. Pero ako, hindi ako anong pwede ako work from home. Amen. Dapat ganun. Alam mo na, meron ka na pinagpe-pray. Lord, gusto ko makatapos. Maging comsay ako. Makatapos ako sa ganitong school. Tapos magtatrabaho ako ng ganito. O kaya magkakaroon ako ng negosyong ganito. Amen. Gagawa ako ng bagong GCash. Grabe, no? GCash. Ano susunod sa GCash? Hcash. Nag-isip pa eh. No? Amen? Okay, summary na. Ano yung tatlong element? Acknowledge. Pangalawa? Seek and know and believe. Paano masasagot ang prayer mo kung hindi ka naman nagpe-pray? Kaya, you have to ask God. Ulitin natin na back to basic tayo. Ba't hindi ako sinasagot ng Lord? Nagpe-pray ka ba? Are you really praying for that? Siguro ito, no? Estimate ko lang. Kung ipag-pray natin yung totoong prayer, yung mga gusto talaga nating mangyari sa buhay natin, siguro kulang ang maghapon sa dami ng prayer. Kung specific lang, bawat 3 anak mo, lahat yung pinagpe-pray mo, yung asawa mo, ikaw, pagpe-pray mo yung magulang mo, yung church, yung bansa mo, ang bango ng ulam. Specific, binagoongan niya ata. Are we really praying? Are we really praying? Amen? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open. Pag humingi, binibigyan. Pag gumahanap, nakakasumpong. Pag kumakatok, pinag-ubuksan. Ang tanong uli, are we really praying? Pinag-pray mo ba? Yes. Ayun ang maganda sagot. Yes. Amen. Kaya this 2024, bago matapos ang 2024, dapat para tayong mga warrior, ready na tayo pagpasok ng 2024. Amen? Alam na natin yung gagawin natin. Para pagdating ng 2024 December, puro tayo papuri sa Diyos. Bakit? Lahat ng pinag-pray, answered prayer. Amen? Excited ba tayo sa 2024? Amen? Ang lahat ng excited, magsabi ng amen. Dali, palakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Dali, let's pray. Let's pray tayo tumayo. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Napakabuti mo, O Diyos.